Good morning, Yusek. May nilabas po na study yung Philippine Institute of Development Studies. It stated that the ASEAN is gaining the economic and strategic weight that could strengthen its position as a global power. It also stated that as ASEAN chairman this year, the Philippines should take this opportunity to advance initiatives that would strengthen regional integration. Ano pong reaction ni President regarding this as this year's ASEAN chairman po? Yes. Maganda pong balita yan. So the President welcomes the recognition, the findings of PIDS. And ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So, as ASEAN Chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth. So, dapat talaga magkaisa-isa ang miyembro ng ASEAN at nakikita po nila kung paano nagtatrabaho ang ASEAN sa ngayon patungo sa stability at economic growth. Ma'am, follow-up po. Nasa na po yung stage ng preparation natin for the ASEAN Summit in November? May mga heads of state na po ba na nag-signify na magpa-participate sila po sa November? Patuloy po ay mga pag-meeting patungkol po sa ASEAN Summit na gagawin dito sa ating bansa at ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga detalye dahil ang SOSEC po at ang protocol po ang nakakaalam ng mga detalyeng ito. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, Secretary Remulla wants possession of loose firearms na maging non-bailable offense. Ano take dito ni Pangulo? Saka, will the President initiate a manifestation to lawmakers na ma-expedite yung amendment kung sakasakali? Sa ngayon po ay wala po tayong maibibigay na anumang stance ng Pangulo patungkol po dyan. Dahil kung ito po ay gagawing batas, magsisimula ito mula sa Kongreso. Although ito ay naging magandang suggestion ni Secretary John Vic Remulla, ito naman din po ay para sa mas protektadong bansa at mas protektadong mga kababayan natin. But we have to wait for the versions of the bills so that the President could make a stance on such issue. So ngayon wala pa po. Thank you po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante Tonight. Good afternoon, Yusek. Yes po. Yusek, ilang senior citizen po ang nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority laban dito sa National Commission of Senior Citizens dahil hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift na 10,000 pesos under the Expanded Centenarian Act. Nananawagan sila sa Pangulo na sana ay matulungan sila para naman daw ma-enjoy nila yung tulong mula sa gobyerno doon sa nalalabi nilang mga taon sa mundong ito. So ano po ang magagawa ng Malacanang dito? Opo, ito po yung nakarating sa Pangulo at kailangan po talaga maibigay kung ano ang benepisyo na dapat na ibigay sa ating mga elderlies, lalo-lalo na yung mga senior citizens dahil yan naman po ay talagang kailangang maipaabot sa kanila ng mas mabilis at sa mabilis na pamamaraan. So, ipinag-utos niya rin po na agaran itong solusyonan. Kaya po, nakatanggap po ang ARTA ng reklamo at ito po ay nagkaroon ng endorsement sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens or NCSC noong August 25, 2026 at naka-schedule na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At
pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ng pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangang patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, follow-up lang po kay Kuya Alvin. So, Malacanang's open to the idea of banning Facebook, but will the palace call for a stricter gun control? Bilang most discussions are centered around social media and its impact. Pero kung matatandaan po natin yung Tacloban shooting, yung owner ng isang baril ay tita na sa kanya po yung baril. Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open, pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging probisyon patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento. Pero muli, kung ano man ang ikagaganda ng ating bansa at sa interes ng ating mga kababayan, hindi po iyan hahadlangan ng ating Pangulo. Yusek, my question on Pax Silica. US hit Canada with hefty tariff rates after they refused to agree on a trade deal that would grant US an exclusive access to their critical minerals. Since nandito na po yung Pax Silica and Canada is also a long-time ally of the US, what safeguards do we have that they will equally respect our demands? Nagsalita din po ang Pangulo. Hindi maaaring gumawa ng anumang transaksyon na ang Pilipinas o ang mga Pilipino ang siyang madidihado. Kailangan po natin na magkaroon ng mga investments pero hindi po nangangahulugan na ang ating mga kapwa Pilipino ang magdurusa. So maliwanag po yan. Hindi po natin pababayaan kung ano ang itinatalaga ng ating batas. Hindi po natin i-violate ang karapatan ng ating mga kapwa nating Pilipino. Sunod na tanong mula kay Maricel at Lily, TV5. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, before I proceed to my actual question, just a quick follow-up on Secretary Gibo's statement. Meron na po ba tayong mga politiko na binabantayan na posibleng involved dun sa sinasabi ni Secretary Gibo? And kung meron, gaano po sila kadami? Sa ngayon po ay hindi ko nakausap sa Secretary Gibo kung merong particular na politiko na siya ay namomonitor. Pero since sinabi niya yan, most probably meron na po siyang konting report. Pero hayaan po natin si Secretary Gibo ang magbigay ng anumang detalye patungkol dyan unless bibigyan niya po tayo ng karapatan magsiwalat ng mga detalye patungkol dyan.